Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi sa mga OFW natin dyan sa labas ng bansa natin. Okay, nakapag-vlog na tayo ngayon kasi medyo okay na yating ubo at sipo natin. Nagkasakit kasi ako, guys. So ngayon lang tayo nakabalik ng nakapag-vlog ulit. Okay, so pag-uusapan natin ngayon itong si Pastor interview ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa kanyang mga binanatan na politiko, okay? Especially itong si Manny Pacquiao. So nagpaliwanag itong si Pastor Apollo Kibuloy. So pakinggan natin ang kanyang mga paliwanag sa interview tungkol kay Manny Pacquiao. Bakit nabanatan niya at na medyo sabi niya walang personalan raw yung kanilang alitan ni Manny Pacquiao. So tingnan natin ang kabuuang storya na yan. Okay? Pero bago natin yan papanoorin, mag-like and share ito sa YouTube. Okay? Share this video, guys, para kakalat ito sa taong bayan na rin. Okay? And subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated tayo sa mga latest na mga balita na kagaya nito. Medyo yung boses ko ay hindi pa masyado 100% pero okay, nakapagsalita naman tayo. Okay, so punta tayo dito, guys. Okay, ito yung video ng SMNI interview ni Kibuloy tungkol sa mga politiko na kanyang binanatan noong panahon ng kampanya. Panoorin natin ang buong video. The past elections cost you some friendships also. You were close to Senator Pacquiao. Over dinner, you were telling me that you were also close to Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson. Do you think that you will reconcile? Will you make the first move to restore your friendship? Okay, kasi matatandaan din rin natin na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay ipinagtanggol nitong si Pangulong Duterte tungkol sa mga banat ni Ping Lacson rin. Okay? So, pakinggan natin kung anong kanyang sasabihin dito. I'm nothing personal against them. When I talk, it's about their decision to take the responsibility of being politicians. So, nandun sa political side, yung trabaho. For example, Senator Manny Pacquiao, when he began to lambast the administration of Duterte, which I know is wrong, because this is a popular president. Ang implication kasi nung sinabi niya na 3 times kakurap ang administrasyon ito kaysa nauna, yes, masama sa panlasa ng mga supporters yun. Yeah, isa ako sa supporters ni Pangulong Duterte. Mali naman talaga yung sinasabi ni Manny Pacquiao doon. Ba't niya sasabihin 3 times corrupt ang administrasyong Duterte? Na mas lala pa nga yung yung kay Aquino na administration. Alam mo ba, Pacquiao, ginagawa mo lang yan kasi gusto mo nang magpabango kasi tatakbo ka ng presidente noon, di ba? Oh. So sisirain mo yung administrasyong Duterte para lang bumango yung pangalan mo. Hindi yan ganun. Oh. Tingnan mo ngayon, Manny Pacquiao, natalo ka. Oh, basta may agenda kang mga ganyan, matatalo ka. Kasi, klarong-klaro na nga na itong si Greco Bellica, tinutukan yung mga korupsyon. At ngayon, sasabihin mo, kapag ikaw ay manalo, tutukan mo yung korupsyon. Wala. Ginagawa na yan ng administrasyong Duterte. Mga paratang mo lang yan na corrupt yung administrasyong Duterte, Manny Pacquiao. Kaya nagalit si Pastor Apollo Kibuloy sa iyo. Including me. Hindi totoo yun para bang ang Pangulo inaalaw niya ang korupsyon na nangyari. Kung ikahambing mo naman kay Aquino ng korupsyon noon, hindi mo masasabing 3 times kalala ngayon. Para lang at the expense of PRRD, sasabihin niya yon para tumaas yung rate niya na siya pala tatakbo bilang presidente. So sinaway ko siya doon. Natalo si Manny Pacquiao kasi ang klaro niyang pattern niya na pag ganyan, mga
old traditional politics yung ginagawa mo, Manny Pacquiao. Ako, opinion ko lang ito ha, as an ordinary netizens ha. Manny Pacquiao, hindi yung strategy mo, wala, talbog. Sinaway ko yung sinabi niya na kaibigan mo yan at ginagawa niya ang lahat ng kabutihan para sa ating bansa. Oo nga, nagtataka ako kay Manny Pacquiao. Bakit niya tinira si Duterte? In fact, wala siyang respeto kay Pangulong Duterte. Ha? Kaibigan pa naman kayo, di ba? Wala talagang respeto. So, sino kayang advisor ni Manny Pacquiao noon na nasabi niya yun? Do you have to say that? At the expense of him, your friend? Kaya pumupunta pa nga yan sa'yo. Kung magbaboxing ka, matatalo ka. Pumupunta pa yan sa'yo. Nung ikaw naging kernel, siya pa yung nagganon sa cup mo. Tapos biglang-bigla, tumayo ka, sasabihin mo, yung sa West Philippine Sea, parang kulang, parang duwag na tayo. All the implications are negative against the president, who is so popular amongst us and we believe in him. So, ang tira noon sa mga supporters tulad ko, I support him. Tapos gaganunin mo, magkaibigan tayo. Mabuti naman ang ginagawa ng Pangulo. If Pacquiao knows the President, I know President PRRD more than him. Kaya alam ko, pag ginanon mo yung taong hindi ko lang kaibigan, kundi ginagawa niya katungkulan niya para sa ating pamahalaan, I will really call on you. I will call on your mistakes and tell, bahala ka na kung i-personal mo ako. In that sense, pinersonal niya ako nung I called out about, ito yung battle cry mo, about corruption, about hindi ka nagsisinungaling. Ang nakamali ni Manny Pacquiao kasi kapag merong mga taong nagrereklamo sa kanya tungkol sa kanyang mga proyekto noon, no? Na tinatanong lang siya kay Pastor Apollo Kibuloy tungkol siyan sa kanyang project, no? Ang nangyari is itong si Pacquiao nag-file ng case against kay Pastor Apollo Kibuloy, which is very wrong. No? Instead of answering the issue, kinull out pa niya nag-file itong case si Manny Pacquiao. No? Instead na magpapaliwanag ba, si Pangulong Duterte nga maraming mga paratang, mga may nagsabi, for example, itong si Trillanes, lagi niyang sinasabi na si Duterte ay corrupt, drug lord raw, ganun. Pero si Duterte never nag-file ng case against Trillanes. Diba? Ganun ba? Instead, si Duterte, ipinaniwanag niya. No? Nag-explain siya sa paratang. Pinakikita ko yung mga kamali niya. Sabi mo, hindi ka sinungaling. Sinabi mo, pag ikaw naging senador, hindi ka na magbaboxing. Blah, blah, blah. Marami pa yon. Which is a contradiction of what he said. So, sinungalingan yon. I call him out on that. So, sa akin walang personal yon. You can do that also to me. As a leader, kung ako yung kamali ko, sabihin mo. And I will bow my head and humble myself and receive correction so that I can be a better person. I can be a better leader. Subscribe to... So, ayun guys. Klarong-klaro ang explanation ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, mag-react tayo dito. Sa akin lang is ngayon na natalo na si Manny Pacquiao, at least Manny Pacquiao, you will realize na yung ganon na style na strategy ay hindi yan pumapatok sa taong bayan. No? Na masyadong titira ka lang ng administrasyon para lang bumango yung kanyang personality na ito is strategy ito para manalo ako. Para kasi siyang parang pinapattern niya yung strategy niya yung kay Pangulong Duterte. Yung isinisulong noon ni Pangulong Duterte is yung war on drugs. Ngayon, ang sa kanya, yung corruption raw. Ang
Pag siya raw ang presidente, tutukan niya yung corruption. Yun kasi yung tinitira niya sa administrasyon eh. Hindi niya alam, mali yun na strategy. Oh, ano tuloy? Kulelat. Hindi ka nanalo. Di ba? So I hope Manny Pacquiao will learn his lesson. Kasi idol naman natin lahat ito sa boxing eh. Diba? So, ang sa atin lang is nag-comment tayo, nag-react tayo bilang ordinaryong mamamayang Pilipino, no? Ito yung nakita nating kamalian ni Manny Pacquiao sa panahon ng kampanya. Okay? And Pastor Apollo Kibuloy said that is nothing personal against Manny Pacquiao. He's just defending saan yung tama, saan yung nagkamali, in-explain niya. So, syempre, ipinagtanggol niya si Pangulong Duterte. Okay? Pinagtanggol niya. So, yun ang nangyari. It's about time na malaman ni Manny Pacquiao na it's nothing personal with Pastor Apollo Kibuloy. It's up to Manny Pacquiao kung anong sasabihin niya tungkol kay Apollo Kibuloy. Kasi magkaibigan sila noon, di ba? Okay? So, yun ang mga pangyayaring ito. Okay? So, guys, like and share this video para aabot ito sa taong bayan. And gagawa pa tayo ng video kahit medyo okay na tayo ang sakit natin. Patuloy pa rin nating ipagtanggol itong si Bongbong Marcos, Pangulong Duterte, Inday Sara Duterte sa channel na ito. Okay? Like and share, subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell so that you will be notified with my latest balita. Okay? So hanggang dito na lang. See you in my next video. God bless everyone and have a great day.